Narito ang update sa Super Bagyong Inday kasama si Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor, saan lugar ba nagtaas na ng wind signal? Amor? Salamat, Mel. Ilang bahagi na nga ng Luzon ang isinailalim sa wind signal dahil sa Super Typhoon Inday. Pero marami pang lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng masamang panahon sa mga susunod na araw dahil sa habagat. Nakataas po ang wind signal number 1 dyan sa Ilocos Norte, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Batanes, Cagayan, kasama rin po ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, ganun din sa northern portion ng Aurora at pati na rin sa northern at central portions ng Catanduanes. Posibleng hindi pa ganun katindi ang nararanasang panahon dyan ngayon pero may lead time pa na 36 hours bago maramdaman yung direktang epekto nitong super bagyo. Kaya mga kapuso, gamitin po natin yung oras na yan para makapaghanda. At pwede rin pong madagdagan pa yung mga lugar o umabot pa sa wind signal number 2 or 3 habang lumalapit ang bagyo dyan sa may northern Luzon. Alas 3 ng madaling araw kanina nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday. Kaninang hapon, base po sa latest bulletin ng Pag-asa, namataan ang sentro nito sa layong 1,170 kilometers silangan ng northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin nga abot sa 195 kilometers per hour malapit sa gitna at yung pagbugso naman nito papalo sa 240 kilometers per hour. Ang pagkilos po ng bagyo ay pa-westward o pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At dito po sa latest track ng Pag-asa, hindi pa rin po natin inaasahan na magla-landfall itong super bagyo na Inday dito po sa anumang lugar dito sa Pilipinas. Pero mga kapuso, pinakamalapit po yan dito sa may extreme northern Luzon sa pagitan po ng Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng umaga. Bago nito tumbukin itong southern islands ng Japan at ganoon din yung hilagang bahagi nitong Taiwan. At Sabado naman, posible po na nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility at posibleng mag-landfall naman sa silangan po ng mainland China sa linggo. Patuloy po natin i-monitor dahil posible pa namang magkaroon ng pagbabago. Sa ngayon, patuloy po nitong pinalalakas yung southwest monsoon o yung hanging habagat. Ibig sabihin po mga kapuso, hindi lang po yung epekto ng super bagyo ang dapat paghandaan, kundi pati na rin yung mga pag-ulan at yung bugso ng hangin na dala nitong enhanced habagat. Bukas ng umaga, may tsansa po ng ulan dito yan sa bahagi ng Cagayan, pati na rin sa Ilocos Provinces, ganoon din sa ilang bahagi ng Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, at pati na rin sa western portions ng Visayas, ilang bahagi ng Eastern Visayas, ganoon din dito sa ilang bahagi po ng Soc-Sargena. Pagsapit ng hapon, may mga pag-ulan pa rin na mararanasan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kasama po ang Ilocos Region, ganoon din po dito sa Pangasinan, Central Luzon, Mindoro Provinces, at pati na rin sa Palawan. Sa Metro Manila, bago po magtanghali ay may tsansa po ng mga pag-ulan at posibleng maranasan din po yan sa ilang lungsod sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Sa Visayas, may mga pag-ulan ding mararanasan bukas ng hapon. Dito po yan sa may Antique, pati na rin sa may Aklan, Negros Island Region, dito rin sa Bohol at ilang bahagi ng Samar and Leyte provinces. Uulanin din po ang ilang bahagi ng Mindanao kasama dyan itong Sulu Archipelago, Northern Mindanao, ganun din po dito sa may Zamboanga Peninsula. Nakikita rin natin may mga pag-ulan sa Barm at pati na rin sa Soc-Sargen, Davao Region at dito rin sa ilang bahagi ng Surigao provinces. Samantala sa ating extended outlook, dahil po nakikitang pinaka-peak o yung pong kasagsagan ng mga matitinding buhos ng ulan ay sa Biyernes at sa Sabado. Check po natin yung rainfall forecast. Sa Biyernes, maulan dito sa Ilocos Region, ganun din sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, pati na rin sa halos buong Visayas at Mindanao. May mga matitindi at halos tuloy-tuloy po ng mga buhos ng ulan na posible pong magpabaha o magdulot ng landslide. Kaya maging alerto. Mararanasan din po yan dito sa Batanes at pati na rin sa bahagi ng Babuyan Island. So extreme northern Luzon, malapit po dyan itong bagyo. Pwedeng maulit yung mga pag-ulan pagsapit po ng Sabado, lalong-lalo na dito po yan sa Luzon at pati na rin sa Visayas. Makikita po natin sa mapa, dyan po yung nagkukulay. Ibig sabihin dito po mararanasan o dito po concentrated yung mga pag-ulan.
Samantala, may gale warning naman sa northern at pati na rin sa eastern seaboards ng Luzon at pati na rin po dito sa bahagi po ng eastern seaboards ng Visayas. Dito naman mararanasan yung malalaking alon na delikado para sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Yan ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News.